Mukhang ito na ang last conference na ibibigay dito kay Chito Victorero para makapagbigay ng isang championship dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil mukhang ang mangyayari ngayon, kung inyong matatandaan noong Philippine Cup, sinabi na ni Governor Rene Pardo na gusto nilang mag-champion ng Magnolia. Hindi ito nangyari, nakapasok sa finals pero natalo sa San Miguel. Ngayon mukhang ganito gusto ng Magnolia talaga, bigyan pa ng last chance itong si Victorero. At yan ang dahilan kung ba't nga nila kinuha itong si Xavier Lucero. Alam natin kung ano ang potential ng player na ito at iyan ang dahilan kung ba't siya binigay dito sa Magnolia kapalit nga ni Gio Halalon at Abu Trater. So kapag nandyan na si Lucero, wala nang problema dapat ang Magnolia pagdating sa height. Si Sanggalang, si Laput nandyan plus itong si Xavier Lucero doon sa kanilang front court. Si Aris Junicio nandyan pa. So ibig sabihin, kung pag-uusapan natin yung front court, malakas na Magnolia. Yung backcourt nandyan si Paul Lee, si Mark Baroka, yung bago nilang recruit na si Jerome Lastimosa. Kaya nga nila din draft si Lastimosa para ma-offset yung pagkawala nitong si Gio Halalon. Kaya ibig nitong sabihin, magiging kumpleto na yung lineup ng Magnolia at wala na talagang dahilan para hindi sila mag-champion. Napakita na ng Meralco Bolts na kayang talunin ng isang powerhouse team katulad ng San Miguel. At ang Hinebra mag-a-adjust pa ngayon dahil umalis na si Christian Stanhardinger na trade sa Terra Firma. Ito na ang pagkakataon talaga para kay Chito Victorero na mag-champion. Kaya tignan natin kung ito ay matutupad talaga o hindi. Dahil sa ngayon gusto siyempre siguraduhin ng management ng Magnolia na last chance na talaga to para kay Victorero na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin para sila ay mag-champion. Dahil siyempre sisiguraduhin nila na ito na talaga ang panahon ng Magnolia. Ang NLEX Road Warriors ngayon sa ilalim ng bago nilang coach na si Jong Wichiko ay tinitignan yung posibilidad kung makakakuha sila ng big man mula dito sa Terra Firma Jeep at ang tinutukoy natin ay itong si K. Mark Carino. Lumabas yung galing ni Carino at nakuha ng mga tao yung atensyon niya dahil sa ganda ng kanyang defensive play kontra sa San Miguel sa kanilang quarterfinal series. At dahil itong si Isaac Go ay wala na sa Terra Firma, magiging backup na si Carino nitong si Christian Stanhardinger. Pero maraming teams ngayon na gustong makuha itong si Carino dahil ito'y bata pa at isang mahusay na shot blocker. Alam natin na itong si Carino malamang nakapangako na yan dito sa mga SMC teams. Pero gusto pa rin daw sumubok nitong NLEX Road Warriors at titignan nila kung makukuha nila ang nasabing player. Ngayon kung sakasakali na mag-offer itong Terra Firma na sabihin okay, available for trade itong si K. Mark Carino, ang tanong naman, sino kaya ang hihilingin nilang kapalit? Alam natin na premium ang mga big men dito sa PBA at yan ang medyo kulang dito sa Road Warriors. Sa tingin ko kung gusto talaga ng NLEX makuha itong si Carino, malamang kinakailangan nilang i-offer yung kanilang first round draft pick na si Jonel Policarpio. Dahil yan ang isa doon sa mga players talaga na gustong makuha ng mga teams ngayon. Hindi natin natitiyak kung matutuloy nga ito. Pero kung sakasakali na si Jonel Policarpio ang hilingin ng Terra Firma, baka magdalawang isip itong NLEX Road Warriors kung pakakawalan nila yan. Dahil alam natin na ito si Policarpio ay isang two-way player, samantalang itong si Carino ay mostly sa depensa. So titignan natin ngayon kung itong NLEX Road Warriors ay magkakasundo dito sa Terra Firma o baka sa ibang team na lang sila susubok na kumuha ng sentro dahil baka medyo mataas talaga ang asking price na hihilingin ng Terra Firma para dito sa backup ni Christian Stanhardinger.